Simulan na natin. Yeah, buddy! Natapos ni Pangulong BBM ang kanilang ikalimang State of the Nation address. Umabot ito sa humigit kumulang ng 1 oras at 25 na minuto ang talumpati. Wow, naramdaman nyo ba yun? Ang haba, no? Ito ang itinuturing na pinakamahaba niya mula noong magsimula ang kanyang termino. Narito ang pangunahing highlight at direktiba ng Pangulo. Number 1, accountability at anti-corruption. Imbestigahan ng flood control at issue sa Kamara. Binigyan din ang mga kasong isinampa kaugnay ng flood control projects anomaly. Sinuportahan din niya ang investigasyon at pagsampa ng kaso ng Ombudsman laban sa mga nasasangkot at last sir! At ang mensahe ng Pangulo ay Hindi ako Pangulo. ng aking pamilya, Hindi ako Pangulo. ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas. At ang tungkulin niya ay sa taong bayan. Alright, yeah buddy, that's nice, that's nice. Sir, I think it's time na simulan na natin ang pagsampa ng kaso sa mga nagnakaw ng pera ng taong bayan. Sino po ang ikukulong natin? Si Zaldico? Si Romualdez? Ano po ang ebidensya na pakikinggan natin? Yung sa 18 Marines. Ang hinihiling po ng taong bayan ay huwag niyong gawing state witness ang kanilang itinuturo. Huwag niyo po sanang ikulong ang mga nagsasalita. Nasaan na po kaya yung mga nagsasalita ngayon? Nasaan na po ang nagpasimuno ng Blue Ribbon Committee? Nasaan na po yung magaling na nagtatanong sa Blue Ribbon Committee? Nandun ba siya sa impeachment trial? Yun ang hinahanap natin ngayon. Si Senator Marcoleta nasa kulungan. Kung sino pa yung nagpapasimuno, siya pa yung nasa kulungan. Pero ngayon po, hinihintay na po ng taong bayan, Mr. President. Umpisahan nyo nang magpakulong ng mga nasasangkot dahil ang tagal nang nagsasalita ang taong bayan at last, sir, simulan nyo na sila ay panagutin. Hindi lamang ang mga nagsasalita laban sa korupsyon, baby! Alright. At ang susunod na balita, nababawing pondo umabot sa humigit kumulang ng 25 bilyon ang pampublikong pondong na-freeze o recovered, habang higit 800 million na ang naibalik sa Bureau of Treasury. Wow! First time po nating narinig yan. Kailan po ba kayo nakarinig ng isang gobyerno kung saan ang mga nagnakaw ay pwedeng magbalik agad-agad bago pa sila kasuhan? Pwede kayong mag-negotiate, pwede po kayong mag-compromise. Wow, ang ganda ng achievement na yun na BBM, ah. Tama kaya yun? Tama kaya yun? Sang-ayon ba yun sa batas? First time ko po makarinig ng ganyan proseso. Alright. Bawat gastos sa kuryente at EPIRA reform, tanggalin ang systems loss charge. Panawagan ng Pangulo sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act para ipagbawal ang pagpapasa ng system loss charges at VAT sa mga consumers. Alright, gawin po natin yan. Pero po, ang ganitong plano ni Presidente ay kailangan ang pagtulong ng Kongreso kasama na ang House of Representatives at ng Senate. Kailangan po natin gawin yan, Mr. President. Yeah, buddy! Alright, Sariling Kuryente Act. Isusulong ang pagpasa sa batas na magpapalawak sa paggamit ng rooftop solar at distributes generation. Yeah, buddy! Alright, ang ganda ng balitang yan, ah. Bawas buwis para sa workers at tulong sa bilihin. Tax exemption target. Hiningi sa Kongreso ang pagpasa ng batas para palawakin ang tax exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pababa kada taon. Well, kung titignan po natin ang SONA ni President BBM, ang dami niyang gustong gawin. At kailangan para ipatupad ang lahat ng ito na magpatupad ng batas ang Kongreso. Ang question lang po ay, 4 na taon na po kayong nandyan sa inyong upuan, bakit in the last 2 years nyo lang naisip na gawin ang mga bagay na yan? Sa buong 4 na taon, Mr. President, ano po ang inatupag ninyo? Ano po ang inatupag ninyo? Dahil ang nakikita ko po sa ating balita ay ang gusto ng taong bayan ay gusto nilang mapanagot ang lahat ng nagnakaw sa ating flood control scandal. Sa mga binayaran ninyong pera, sa mga representatives na ito sa House of Representatives at sa mga Senate.
Sila kaya ay maiengganyo na gawin ang mga panukalang batas na ito. Yeah, buddy! Alright. Ito po. Naalala niyo po ba mga kababayan? Ang 20 pesos na bigas na pangako ni BBM sa umpisa ng kanyang termino. Yeah, buddy! 4 na taon na po, wala pa pong nangyayari. Ngayon po ay ipinapatupad nila. Pero ang matutulungan lang po nito ay iilan sa ating mga kababayan. Maganda po sana kung mas marami sa ating mga kababayan ang makikinabang sa 20 pesos na rice na ipinangako ni BBM. Agrikultura at infrastruktura, modernisasyon, paggamit ng satellite monitoring, AI at solar-powered irrigation systems sa mga magsasaka. Alright. Parang ang ganda ng mga sinasabi ni BBM. Sana po ay matupad, sir. Naalala po ninyo, nung kanyang mga nakaraang SONA, sinabi po niya na marami na siyang naipatayo na flood control projects. Yun po ang mga highlight ng kanyang mga nakaraang SONA. Kaso nga lang po, ngayong taon ay lumabas na ang dami palang mga ghost projects sa flood control project. Pinaghahati-hatian nila ang ating budget at sabi ng mga reports ay trilyong-trilyong salapi ang naibulsa ng gobyernong ito. Kung titignan natin in isolation ang kanyang mga sinasabi, masarap pong pakinggan. Pero mas marami pong nasabi sa mga bagay-bagay na hindi niya nabanggit. Para po bigyan ko kayo ng konteksto, ang annual budget po natin ay 6 trillion pesos. 6 trillion pesos po. Hindi po niya binanggit doon kung how much of that 6 trillion pesos went into actual service. So sa mga binanggit niya po na mga successful na programa na kanyang ginawa, magkano mula sa 6 trillion pesos ang nagastos para dito at gaano ka-efficient ang ating gobyerno. Kaya po nahihirapan ang ating taong bayan na husgahan ng kanyang performance dito sa napakahabang SONA na ito dahil marami pong nabanggit na mga successful na programs pero wala tayong framework against which to judge yung performance ng ating presidente. Inuulit ko po, 6 trillion pesos ang budget para i-implement ni BBM sa isang buong taon. And kung i-divide natin sa more than 100 million na citizens ng ating bansa, that is around 60,000 pesos na gastos para sa bawat Pilipino. Ang tanong po sa mga Pilipino ngayon, naramdaman nyo ba ang 60,000 pesos worth of service mula kay BBM, baby! Nakita nyo po ba yung mga infrastrukturang ipinangako? Nakita nyo po ba yung mga bagong daanan? Nakita nyo ba yung mga bagong communication facilities? O ang nakita nyo lamang ay yung mga report na hindi naging successful na flood control project? Yun po ang tanong ng taong bayan. Alright! Kaya yung mga ginagawa ngayon ni BBM na yung mga Pilipino na nagbabantay ng inyong trabaho at kalokohan ay pinapakulong nyo pa. Wag po! Wag po ninyong gawin iyan. Alright, let's go to break, baby! Kape-kape muna tayo. Kailangan ko munang mag-recharge. Re-rest back tayo muli mamaya. Ito po ang kasama ninyo, Attorney Harold Respi Show! Dapat po nilang itigil ang korupsyon. Ang dapat panagutin. Oh, and we're back in Rest Back. Ang default po ng government ay kapag nakaramdam yan ng pera, binigyan mo ng pera yan, malaki po ang temptation na manakaw dahil wala pong nagbabantay. At kapag hindi po nagbabantay ang taong bayan at pinapatahimik nila lahat na nagsasalita at kinakasuhan, sila po ay habang buhay ng magnanakaw. Kaya mga kababayan, yan po ba ang nakita ninyo sa bansang Pilipinas? Yun po. Tingnan po ninyo itong mga project na ito. Ang dami na namang pangako at ang dami na namang involved na pera. Oh no! Pero po, pagdating sa implementation, mababantayan ba natin sila? Yung mga iilang nagsasalita, nasa kulungan na. Yun po, kaya ang taong bayan po mahina. Kahit hindi natin sa kanila may explain ng mabuti yung mga itong bagay-bagay, nararamdaman po nila na kapag ang publiko ay wala ng tiwala sa ating gobyerno, ay may hirapan po natin silang kumbinsihin na itong programang mga ito ay may implementa ng mabuti for the rest of the year or next year. Well again, tingnan po natin next year kung lahat ng mga bagay na ito
ay mapapatupad nila. Kasi so far, BBM, sa iyong mga nakaraang SONA, ay parang wala kaming naramdaman eh. Wala po kaming naramdaman, alright? Yeah, pare, punta tayo ulit sa isa pang pangako. Bye-bye! Ito, exciting ito. West Philippine Sea, binanggit din ni BBM. Muling pinagtibay ang pagdepensa sa soberanya ng bansa. Alright, yeah, buddy. Itong mga topic na ito ay paulit-ulit na lamang po kapag ikaw po ay presidente ng Pilipinas. Sabi ko nga sa aking kaibigan, hindi po kailangan talagang maging sobrang galing ka kapag ikaw ay nasa public service. Hindi mo rin kailangan na sobrang competent ka or meron kang naaangking malaking intellect. Dahil po, ang intellect ngayon ay napakadali lamang kunin, lalo na't ang daming mga alalay ng ating mga public servant. Kaya po, minimum po sa kanila, na i-expect sa kanila na matupad po nila ang kanilang tungkulin. Ngayon po, ano po ang kulang? Ang kulang po ay honesty. Ang kulang po ay intellectual competence. Ibig sabihin, maging honest ka sa sarili mo at sa pagpresenta mo ng sarili mo sa taong bayan. Dahil po napakalaking tukso ng iyong kapangyarihan. Nandyan po iyan. Kaya yung pagtupad ni BBM sa West Philippine Sea, minimum po yan, gawin nyo po ng mabuti ang inyong trabaho. Alright, sir? Okay. At ang susunod na sinabi rin ni BBM, ang kauna-unahang spaceport at rocket launch ng Pilipinas. Spaceport sa Cagayan, sinabi na ang Cagayan Province ang napiling lokasyon para sa kauna-unahang spaceport ng bansa dahil sa strategic location nito malapit sa equator at sa sa Pacific Ocean. Alright. Yeah, buddy. Again, it begs the question, BBM. Bakit po kapag kayo ay nagsosona, parang lumalabas po na kayo ang responsable sa lahat ng kaunlarang nangyayari sa ating bansa? At lahat ng development na mangyayari sa ating bansa ay walang iba kundi sa kagagawan lang din ng gobyerno. So, ibig sabihin po ba na ito, BBM, ay magkakaroon lang tayo ng thriving space program kapag ang government ang nag-initiate ng bagay na ito? Kasi po, ang sinasabi ni BBM ay magkakaroon daw ng space launch dyan sa Cagayan at ang research nila dito sa ating space program ay gawa rin ng ating government agency. Ngayon, titignan po natin yung mga successful space programs sa ibang bansa. Ang pinaka-remarkable po ay ang Amerika. Ang makikita po natin sa kanila ay thriving po ang kanilang space program dahil makikita po natin ang SpaceX ni Elon Musk at makikita natin yung kay Jeff Bezos. Yeah, buddy! And kung makikita po ninyo, ang mga taong ito ay hindi government officials. Hindi po sila government agency. Private capital po ang nag-fund sa kanila at lahat ng initiative and research ay nanggaling sa kanila. Pero ano po ang pagkakaiba nila sa Philippines? Number one po, yung NASA po, ang budget po ng NASA sa Amerika ay napakaliit lamang kumpara sa private funding para sa space program ng Amerika. Kaya sila thriving is because of private funding and private initiative. And because meron po silang regulatory environment doon na nag-aalaw ng pag-flourish ng mga space programs sa kanilang bansa. Dito po sa Pilipinas, kung ang sasabihin lang ni BBM ay magiging successful ang ating space program kapag in-initiate ito ng government through the Space Research Agency ng ating gobyerno, medyo hindi po ako positibo dyan sa bagay na iyan. Ang mas gawin nyo po, BBM, ay gawin nyo pong maluwag ang capital and regulatory environment para sa mga investors ng space program. Admittedly po, wala pong pera sa Pilipinas sa totoo lang. Nung pumunta po ako sa ibang bansa nung unang panahon, nung kabata-bataan ko pa, kapag naipag-usap ako sa mga kapitalista sa Amerika, pag sinabi ko, galing ako ng Pilipinas, sabi nila, what's the Philippines? Hindi po nila alam ang Pilipinas. Dahil wala pong nanggagaling na pera mula sa Pilipinas. Kapag nag-uusap-usap po sila ng kapital doon, nag-uusap-usap sila at least tens of millions of US dollars, hundreds of millions, billions of US dollars. Yun po ang kailangan para magkaroon ng thriving space program. Meron po bang pera mula sa mga Pilipino para sa mga bilyong-bilyong US dollars na required para magkaroon ng development sa ating space environment? I don't think so po. Kaya BBM, kung gusto po nyo po na maging successful ang ating space program, buksan nyo po ang investment environment, ang regulatory environment,
para sa foreign capital na pumasok sa Pilipinas at pabayaan nyo silang mag-research dito, magtayo ng mga kumpanya dito, na mag-hire ng mga matatalinong utak mula sa ibang bansa at ilagay nila sa ating bansa, yun po, magkakaroon po tayo ng space program dito. Wag po kayong mag-alala na maaagaw nila ang trabaho mula sa mga Pilipino dahil I don't think na merong sufficient intellect or competence ang ating mga Pilipino pagdating sa rocket science. Alright? Bottom line, BBM, pagdating sa iyong rocket, libre lang pong mangarap. Gawin natin yan, gawin nating thriving yan. Pero po, i-implement ninyo ng mabuti. I think mag-uumpisa po yan by amending yung environment natin ng foreign investment dito. Sa paghikayat natin ng foreign talent dito, baguhin ninyo yung mga regulasyon ng Bureau of Immigration para makuha natin yung mga magaling na scientists. Magbase sila dito, bigyan natin sila ng holidays sa tax para hindi sila magbayad ng tax at bigyan natin sila ng sufficient leeway sa pagpapatayo ng mga space infrastructures dito sa Philippines. Ang kailangan po dyan, mga kababayan, ay yung cooperation din ng ating mga local government units. Kasi po itong mga mayor natin at governor natin at ating mga bureaucrats dyan sa local government ay wala naman silang alam sa rocket science. Ang alam lang nila ay puro padulas. Kapag magpapatayo ka ng isang negosyo sa probinsya, dahil dumadaan na rin po yan sa akin kasi galing po ako sa private sector. First time ko pong maging public servant. This term po bilang vice mayor, meron pong gustong magpatayo ng hardware sa aming bansa, ay sa aming bayan. Tapos iniisip ko po, kapag ako po kasi ay nagpapatayo ng bagong office, meron kaming pinatayong bagong office lang dito sa BGC, sa aking lumang negosyo, kaya naming ipatayo yun ng 2 buwan kapag makuha mo kaagad yung permit. Eh doon sa aming bayan, para lang magkaroon ng approval doon sa location hanggang ngayon. Last year pa po, yung application hanggang ngayon wala pa din. Kaya BBM, kausapin mo yung mga taga-LGU na bilisan po nila ang pag-approve. O kaya naman, isuggest mo sa Congress na gumawa ng batas na ma-fast track yung lahat ng process ng pag-import at pagpapatayo ng mga itong facilities sa Cagayan o sa ibang lugar pa sa Pilipinas. Alright, BBM? Hindi lamang po yan para sa isasalita ninyo na magkakaroon tayo ng rocket launch, ha? Alright. Alright. Let's go to break, baby! Re-rest back tayo muli mamaya. Ito po ang kasama ninyo, Attorney Harold Respi Show! Balik po tayo sa mga pangyayari sa ating bansa noong nakaraang linggo at ang komento ni Attorney Harold Respi Show tungkol sa mga bagay na yan kasama ng ating taong bayan. Ang kasama natin sa Pakihiganti para sa katotohanan. Ito po ang Respa. Kasama si Attorney Harold Respicio. Ang balita po, nagbigay ng pahintulot ang Malacanang sa Bureau of Internal Revenue o BIR upang isumite at ilabas ang mga tax record ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio kaugnay ng patuloy na impeachment trial sa Senado. Alright? Mga kababayan, isa yan sa isang bagay na ating ipinaglalaban sa impeachment trial na sana ay hindi nila ilabas. Pero inilabas po ng Senate. Yung mga ganyang bagay po, kailangan po talaga nating tanggapin ng mga ganyang bagay. At kailangan nating lumaban as the enemy wins sa kada aspeto ng mga laban na ito. Pero po, tingnan po natin, ilalabas po nila ang tax returns ni VP Sara Duterte. I-reveal all po nila. Ang tanong po, kapag nailabas po nila ang mga impormasyon na ito, sapat na po ba na magkaroon tayo ng conclusion pagdating sa pagkalap daw ng ill-gotten wealth ni VP Sara Duterte? Tingnan po natin. Kasi po, ang teorya po nila ay ill-gotten daw yung wealth ni VP Sara Duterte kapag hindi daw naipaliwanag sa SALN at magkaiba yung net assets, liabilities, and net worth sa SALN. Sabi nila masyadong lumaki, pero hindi na ipaliwanag doon sa mga tax returns. Sabi nila ay ill-gotten wealth daw po. Pero sabi po ng palasyo, sabi ni Auntie Claire, ang naturang clearance mula kay BBM ay bilang pagtalima sa subpoena na ipinalabas ng Senate Impeachment Court. So tignan po natin yan. Pero po, yung teoryang ganoon ay nanggagaling po yan sa forfeiture law na ginagawa ng ating ombudsman. Kasi po meron tayong batas sa Pilipinas na nagsasabi na kapag ang isang public official ay nagkamkam ng yaman na hindi na ipapaliwanag ng kanyang legitimate source of income, ay automatic ill-gotten
at pwedeng i-forfeit. Pero tandaan po ninyo, ang framework ng batas na iyan ay specific doon sa forfeiture proceedings na iyon. Therefore, yung presumption na ill-gotten wealth iyon at pwedeng i-forfeit ay pasok lamang kapag ito ay nasa loob ng korte at yung nature ng proceedings ay forfeiture ng ill-gotten wealth. Ang tanong po ay, applicable ba yung legal framework na yan sa impeachment? Ito pong ating mga prosecutor ay mahilig po silang mag-extend ng mga legal framework papunta sa impeachment kasi po napaka-creative ng mga taong ito. Sabi nga nila, sa sobrang creative ay nagke-create na lamang ng istorya at ng ebidensya. Tignan po natin, ang akin pong submission ay kapag impeachment court yan at hindi forfeiture proceedings, hindi po nag-a-apply yung forfeiture law, yung presumption ng forfeiture law na kapag hindi po magkatapat or hindi na ipaliwanag ng legitimate sources of income yung pagkakaiba ng yaman, ay automatic ill-gotten wealth na po yun. I don't think na mag-apply po yan sa impeachment proceedings. Pero sabi po nila, under po yan ng betrayal of public trust. Sabi po nila, ang betrayal of public trust daw po ay catch-all provision na kapag hindi siya pasok sa ibang grounds ng impeachment, dun mo daw dapat ipapaliwanag. I think po ay masyadong kabulastugan yung interpretasyon na iyon dahil po ang ating saligang batas ay nag-set po sila ng definite na grounds for impeachment. Therefore, yung mga grounds for impeachment po ay dapat maliwanag at magkakaparehong uri po dapat sila para po ma-justify ang pag-impeach ng isang impeachable official. Hindi po porket hindi nabanggit doon, ay ipipilit mo na lamang sa betrayal of public trust at kapag pasok na, pwede nang ma-impeach. Dahil kung ganun po sana ang intensyon ng ating saligang batas, edi ganun po sana ang pagkasabi niya. Sabi po sana ng ating saligang batas, basta meron kang nagawang pagkakamali na hindi pumasok dito sa ibang grounds, ipasok mo sa betrayal of public trust. Mali po. Mali po yung ganong interpretasyon. Ngayon po, ang appeal ko po sa prosecution ay kung betrayal of public trust po ang framework by which gusto niyong ma-impeach si VP Sara Duterte, huwag niyo lamang ipakita na nagbago ang kanyang yaman at hindi maipaliwanag ng tax returns dahil hindi po applicable yung presumption na yun. Dapat po ay i-marry ninyo, ipag-fit po ninyo doon sa betrayal of public trust doctrine. Ibig sabihin po niyan, simply ay merong tiwala ang taong bayan na ibinigay sa kanya, pero kanya po itong pinagtaksilan. Ngayon po, kapag doon po sa proceedings na yon, maipakita nga nila na malaki, na walang pagbabago sa SALN, tapos nakita nila na hindi na ipaliwanag ng tax returns ang mga pagbabago sa SALN, dapat po bang magkaroon tayo ng malicious na presumption na ninakaw yung pera na iyon? Alright? Tandaan po natin na ang burden ng pag-prove ng guilt dito sa impeachment court ay nasa shoulders ng prosecution. At sabi nga ni Senador Defensor noon, ang burden of proof dyan ay less than proof beyond reasonable doubt na applicable sa mga criminal cases, pero higher than substantial evidence. So, ibig sabihin po, hindi po sapat na mag-rely lamang kayo sa prima facie presumption na ninakaw yung pera. Dapat po, meron kayong positibong ebidensya na ninakaw talaga yung pera. Hindi lamang na i-deduce ninyo ang inyong malicious na pagtingin or interpretasyon base lamang sa SALN at tax returns. Kung beyond SALN, beyond tax returns, wala na kayong may pakitang ebidensya, I don't think may impute ninyo ang masamang gawain kay VP Sara Duterte kung wala kayong positibong ebidensya laban sa kanya. Dahil tandaan po natin, ang nature po ng impeachment proceedings ay mabigat. Yung mga grounds po na linay-out sa ating konstitusyon ay mabibigat. Kaya nga po nakalagay dyan, graft and corruptions, plunder, other high crimes. Mabibigat po itong mga bagay-bagay na ito. Kaya po, ang onus po sa prosecution ay patunayan din ng mabigat na kanya talagang binetray ang tiwala ng taong bayan. Sabi po ni Auntie Claire, binigyan na ng go signal ni Ferdinand Marcos ang paglabas ng ITR ni VP Sara Duterte. Abangan po natin yan. Mas maganda po ang ating diskusyon pagdating sa mga susunod na linggo. Kapag napag-discuss na po nila ang mga tax returns na yan at makikita na natin kung meron ba talaga silang positibong ebidensya na sabihin na nagnakaw talaga ng pera si VP Sara Duterte mula sa kaban ng bayan. Pero bago po ang lahat,
mas magandang pag-usapan natin ngayon yung inilabas nilang dalawang witness ngayong linggo na ito na sinasabi na nag-withdraw daw ng malaking pera ang mga representatives ni VP Sara Duterte mula sa Land Bank. Yeah, buddy. Alright. Pinalabas na ng Senado ang utos kaugnay ng Article 2 ng impeachment complaint na tumututok sa usapin ng sinasabing unexplained wealth at mga pampublikong deklarasyon sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Alright, mga kababayan, kapag nakita na po natin itong SALN na ito, kapag nakita na po natin ang tax returns na ito, kailangan po tayong merong disiplina sa ating pag-iisip. Huwag po tayong malisyoso. Dapat po merong positibong ebidensya na nagsasabi na meron talagang ginawang masama ang ini-impeach na opisyal na yan bago tayo gumawa ng konklusyon na dapat siyang impeach. Lalo na po dahil napakabigat ang ating ini-impeach na opisyal ngayon, pangalawang executive officer sa ating bansa. Binoto overwhelmingly ng 32 million na Pilipino. Kaya po para ating kontrahin ang mandato ng ating bansa, ang mandato ng 32 million, hindi po pwedeng basta-basta chismis lamang. Mula sa SALN at mula sa tax return natin i-derive ang ating konklusyon pagdating sa guilt or innocence ni VP Sara Duterte. Yeah, buddy! Alright, maganda ba yung discussion na yan? Alright, mamaya po pag-usapan natin ang iba pang pangyayari doon sa impeachment trial at iba pang mga pangyayari sa ating bansa. Break muna tayo, guys. Sabi ko nga sa aking ex-girlfriend, break muna tayo! Babalik si Harold Respicio para sa resta! The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. With the permission I of apologize the Honorable De Lima, yes, Counsel for Your Honors, Respondent. again, Your Honors, I think we have to object. So I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because this is supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. Hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to Sistematikong stop paraan. This you. is out of I would have line. to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Oh, and we're back in rest back to Congressman Leila De Lima, baby. Sa kanyang opening statement, ang tanong po ng ating mga kababayan, allowed po ba ng impeachment court and impeachment rules ang mga ganyang opening statements and closing statements na argumentative? Ang sagot po ni Attorney Harold Respicio ay hindi po. Hindi po allowed ng impeachment rules at hindi rin po allowed ng rules ng korte yung mga ganyang opening and closing statements unless inalaw po yan ng judge. Kung babasahin po ninyo ang rules of court, ang impeachment rules, wala pong provision doon na nagpo-provide ng panahon para opening and closing. Ganon din po ang rules of court. Ngayon po, by tradition, bilang isang abogado na nag-practice ng napakaraming taon, kapag pagbibigyan ka lang ng husgado na gumawa ng opening and closing, doon ka lamang magsasalita ng argumentative. Ibig sabihin ng argumentative, conclusion of law and conclusion of fact. At yan ay nangyayari before ng presentation ng evidence in chief ng prosecution at ng depensa at pagkatapos ng lahat ng ebidensya. Ibig sabihin, opening po yan sa pinakaumpisa at closing sa pinakadulo. Pero kapag hindi po sinabi ng presiding officer yung opening and closing, huwag po kayong mag-argument doon sa loob ng impeachment court. Dahil tandaan po natin, trial po ito ng facts. Ibig sabihin, ang lahat po ng issue ay nandun na po sa articles of impeachment. Nagkaroon na po ng pre-trial. Nasagot na rin po. Lahat po ng issue ay nagkatugma-tugma na. Hindi na po tayo nag-uusap kung anong batas ang applicable at ano ang nilabag na batas. Ang atin lang tinatry ngayon ay yung evidentiary facts, yung patutunayan mo lang base sa teorya ng iyong case. Ngayon po,
Maiintindihan ba ng taong bayan? Pagbase po sa rules lamang, hindi talaga maintindihan ng taong bayan yun. Kasi nga po, ang gagawin po ng husgado dyan, ang mga husgado natin ay mga senador. Babasahin lang nila yung complaint, answer, pre-trial, and then titignan lang nila yung issue, evidentiary issues, tapos dapat tatanungin lang dapat yung testimonya, yung nagte-testify, yung witness ng kanyang sagot base sa factual questions. Hindi po pwede ang conclusions of fact. Hindi po pwede ang conclusions of law. Hindi po sinabi na ninakaw niya yung pera. Hindi po pwedeng sabihin yun. Hindi po pwedeng sabihin na dinapag niya ang ganitong batas. Hindi po pwedeng sabihin yun. Kasi po, obviously, ang ginagawa po nila ng prosecution ngayon ay gusto nilang mag-appeal sa sentiment ng publiko. Kaso nga po, hindi naman po yun yung pinoprovide ng rules. Ang inspirasyon po yata ng ating prosecution ay yung mga sine na mula sa Hollywood, kung saan nakikita nila ng mga abogado ay dramatically nag-argue ng kanilang case doon sa jury. Dahil po yun, sa kanilang rules ay provided po iyon. Dahil po ang jury, ang mga miyembro nun ay mga ordinaryong tao lamang. Kaya kailangan mong i-explain sa kanila yung teorya ng case mo, pwede kang mag-conclude ng law and fact. Pero po, dito sa framework ng impeachment trial, hindi po ganon dahil naka-layout na po dapat sa complaint, sa answer, sa pre-trial order, lahat ng issues at dapat ang gagawin lang natin ay tawagin natin yung witness. Wala na dapat opening, ang sasabihin na lang dapat, Your Honor, I call on our next witness. Sasabihin niya yung pangalan ng witness and then sasabihin niya yung purpose ng kanyang testimony. Dapat nga po, hindi na sobrang haba yung purpose nila. Sasabihin pa, dahil na papatunayan po namin na manager siya ng ganitong bangko, papatunayan po namin na nag-withdraw sa itong araw na ito. Hindi po, dapat ang patunayan lang ninyo ay ang inyong ultimate facts. Ultimate facts. Ano yung ultimate na papatunayan mo base sa iilang mga questions na tatanungin mo sa witness? Yun lang dapat. Usually, kapag nagpe-present ka ng purpose, bago mo i-presenta ang iyong witness, wow! Aray ko! Bago mo i-presenta ang iyong witness, ang sasabihin mo lang yung ultimate fact na papatunayan ng mga evidentiary facts na ipepresenta ng testimonya ng witness at ng kanyang ipepresenta na document. Kaya, Madam De Lima, huwag ka nang mag-opening dyan, huwag ka nang mag-argue. Dahil nadadala nyo po ang sentimento ng publiko, pero ang publiko po ay hindi sila ang huhusga pagdating sa huli. Ang mga senador po. At magtiwala po kayo na napag-aralan nila yung pre-trial order at nandito lang tayo sa evidentiary settlement ng kanilang mga testimony. Alright? Okay. Hinga muna tayo saglit, alright? Diyan lang kayo, mga karesba, kagad. Huwag bibitaw dahil marami pa tayong kinakapitan. NO6 band, folks. Yeah! And mamaya magkakaroon tayo ng jamming later pagkatapos ng ating show, baby! And before that, naglabas ng TRO ang korte para sa 85 NCR minimum wage hike. At yun po ay inilabas ng Pasig City Regional Trial Court para pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng Wage Order Number NCR 27. Epektibo ang TRO hanggang August 13, 2026 habang dinidinig ang petisyon. Inihain ito ng dalawang construction firms, Redicon Trading and Construction Corp at R2 Builders Incorporated dahil sa usapin kung naisaalang-alang ba ng maayos ang kakayahan ng mga employer na magbayad. Sabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na ikinalulungkot niya ang desisyon para sa mga manggagawa, ngunit igagalang at susundin ng DOLE ang utos ng hukuman. Dahil sa TRO, pansamantalang nabinbin ang pagpapatupad ng wage increase habang nililitis ang kaso. Attorney Harold Respicio, nakarinig ka na ba ng TRO para pigilan ang wage increase? Well, hindi siguro ako masyadong nanonood ng TV, pero first time ko pong makakita ng TRO ng wage increase. Kasi po, sa ating rules of court, magti-TRO ka lamang kapag meron kang parang immediate ba or impending na damage na mararamdaman or meron kang right na fundamental na masasuffer ng ganitong pagpapatupad ng wage increase hike. Usually, yung mga subject po ng TRO kapag fundamental rights po ang involved hindi commercial rights kung saan involved ang pera. And by the way,
Ang sinasabi ng mga petitioner na hindi daw ikinonsidera ng board ang kanilang kakayahang magbayad, well, sir, that is something na political po. Hindi po yan legal na tanong. Ang ating pong husgado ay hindi po sumasagot ng mga political na question. Sumasagot lamang po sila ng mga legal na question. Yung nasa batas po, kung saan ginawa nila ang board na magpatupad ng increase sa sahod, ang kanilang pong pagdedesisyon, ang kanilang process, ang kanilang pagkakalap ng information, anong impormasyon ang kanilang ikokonsidera para sa kanilang pagtatalaga ng pagtaas ng sweldo, yan po ay political question. Sana po hindi yan itinatanong dyan sa husgado. Kaya nga po, iniisip ng marami na itong mga construction firm na ito ay napakarami rin naman kasing mga laborer. Baka daan-daang mga tao po yan. Baka libo-libong tao din po yan. Kung baga sa kanilang bank account, milyong-milyong salapi po yan. Magkano lang naman ang bayad sa mga husgado para mag-issue ng TRO? Yeah, buddy. Yun po ang sinasabi ng taong bayan. Kaya, Judge, Madam, ang iniisip ni Attorney Harold Respicio ay... I don't think magtatagal itong TRO na ito dahil political question yan. I think ipapatupad na ito soon. Pero just the same, kung pag-iisipan natin ang bagay na ito from a higher perspective, karapatan ba ng gobyerno na i-regulate ang sweldo ng taong bayan? Sabi nga nila, taasan daw nila ang sweldo ng bawat manggagawa. Pero saan mo kukunin yan? Sa pera rin naman ng kumpanya. Yung pera ng kumpanya, halimbawa, meron siyang fixed na pera. Kapag mataas po ang isasaad mo na minimum wage ng iyong mga tauhan, dadamihan mo ba ang iyong empleyado o kokontihan mo? Kokontihan mo po. Dahil yun lamang ang budget mo. Pero kapag bababaan mo po, mas marami kang mahahire na tao. Kaya meron pong policy na sinasabi na porket nagkakaroon ng wage increase ay gumaganda ang kabuhayan or standard of living ng mga Pilipino, hindi po. Dahil po, sa kada pagtaas ninyo ng minimum wage, ay merong mga Pilipino na hindi tuloy na hire at sila, ang minimum wage nila ay zero. Pero kapag hindi mo tinaas ang minimum wage, mababa, mas marami pong ma-hire, kung baga, maraming magkakaroon ng trabaho. Kung baga, pagdating sa economics, hindi lang natin titignan ang mga trabahador na employed in isolation, tapos titignan natin yung change ng kanilang standard of living. Tignan rin po natin yung the rest ng labor market, ilan ang nawalan ng trabaho because of the opportunity cost at ilan ang nabigyan sana ng trabaho kapag hindi mo itinaas ang minimum wage. Sabi nga po nila, kapag ikaw ay policy maker dito sa national level, hindi mo titignan yung interest ng iilan, yung special interest ng special sectors. Ang titignan mo po ay yung overall interest ng lahat ng taong bayan sa Pilipinas. Yeah, buddy! Woohoo! Yeah, baby! Papasok na po tayo sa final 2 years ng administrasyong ito. Maraming pangako na ang binitawan, pero napako lamang! Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Yeah, baby! Puro satsat! 06! Yeah! Kung tunay kayong para sa Pilipino, protektahan nyo dapat ang katotohanan. Dahil kung hindi, humanda kayo. Dahil re-resback ang taong bayan. Kasama ng the most vicious politicians sa Philippines, Vice Mayor, Attorney Harold Respicio! Yeah! Woo! Tandaan ninyo mga kababayan, ang batas ay para protektahan tayo. Ang media ay para imulat tayo. At ang resback, nandito para hindi tayo basta manahimik. Kita-kita tayo ulit next week. Same time, same channel. Ako si Attorney Harold Respicio. Mabuhay ang tunay na malayang Pilipino, baby! Para sa aking mga kababayang Ilocano, agpakada kanyayo amin abo, mabuhay dagiti ng ingisit!